Good day everyone, this is Ed Fortuny from Honda Crest Classic, and today check natin yung Honda BR-V 1.5S 2024 year model. So kung nagustuhan ninyo itong video na to, paki-share, paki-like po, and mag-subscribe na rin sa mga nanonood dyan na hindi pa nakasubscribe. Tapos kung interested kayo sa promo namin, sa mga offers namin, iwan ko yung number ko dito, yung email address, yung number ko, mobile number ko, Viber ready na siya sa mga OFW dyan, and WhatsApp ready na rin siya. Pwede kayo mag-email sa akin. For the Facebook, iwan ko din yung Facebook ko dito. Personal Facebook ko, pwede nyo akong i-add para at least ma-reach nyo kagad ako. Mas madaling, or i-message nyo ako doon, wala namang problema. Meron din tayong page for the Honda natin, sa trabaho natin. Pwede rin naman kayo mag-message doon. So, kung nagustuhan nyo itong video, paki-like and share naman po, paki-subscribe na rin para malaking tulong na rin po yun sa akin. So maraming salamat sa pagsama sa akin, and sana nagustuhan niyo yung video. And kung nagpaplano kayong bumili ng Honda BR-V, sana sa akin na rin kayo kumuha. So maraming salamat po, and ingat kayong lahat. God bless po sa inyo lahat. So guys, ito yung Honda BR-V natin 1.5S. Taffeta white siya. So ito yung entry level ng automatic transmission natin. So ang price niya is 1,150,000. So sa mga cash buyer dyan, and cash buyer PO, and even sa mga company PO natin, so kung may mga fleet accounts, may mga additional tayong discount na ino-offer. So kung mga cash buyer kayo or nag-bank financing kayo sa mismong branch nyo, kontakin nyo ako, yung number ko dito, tapos bibigyan ko kayo ng very competitive na discount. Then for the in-house financing naman natin, lowest down payment natin is actually no cash out for the Honda BR-V 1.5S. Tapos available din yung mga manual transmission natin na Honda BR-V 2023 model. Then kung interested din kayo sa 1.5V and VX, meron din tayong mga in-offer or promo. So all Honda BR-V natin na CVT transmissions are 2024 year model change na. So, ang difference siya from the previous natin na 2023 year model is sa RCR lang is year model nito ngayon is 2024, pero sa mga kung meron man o mga minor changes dito sa model ito ngayon is wala pa po. So more on sa papeles lang po siya, sa invoice and sa RCR 2024 year model siya. So mag-start tayo dito sa front portion ng Honda BR-V. So ito, naka-glass laminated na siya. Green glass laminated. So pansinin nyo, medyo green yung yung salamin niya. So for safety feature siya, hindi siya basta-basta nababasag or nagsha-shattered pagka may tumamang object dito. So yung parang nag-web lang siya. So additional safety. Wiper natin with washer. Sa taas natin yan, may rail na siya. For the front design natin yan, naka-LED yan, yung headlights natin, low beam and high beam. Tapos naka-palpat yung natin, yung naka-signal lights natin. Yan. For the fog light, syempre, LED na. Tapos wheels natin, combination siya ng chrome and matte black. Then stripe, napakalaki, macho tignan siya. Tapos syempre
for the cooling system din, nakakatulong din tong grills na to sa cooling system ng kotse para hindi siya mabilis mag-overheat, tsaka yung flow ng air niya. So, ang ganda. Kasi may mga kotse minsan na malalaking grills tapos medyo hindi gumaganda yung design. Pero pansinin niyo dito sa Honda BR-V natin. Ayan. So, ang ganda ng design ng grills niya. Tapos yung lower grill natin dito kasi ano lang, diretso lang ganyan yung grills niya. Dito naman honeycomb sa baba. Tapos parang meron siyang illumination na parang illuminated na kala niyo may chin siya. Ayan. So, very sharp pagdating dito sa edge niya, sa may ilalim. Tapos, yung buong muso niya, very bold siya. Para macho-macho. Ayan. So, syempre, yung chassis naman natin, yung body structure natin, naka-G-code body structure tayo with crumpled zone just in case na may involve tayo sa vehicular accident or head-to-head collision. Siya yung sa crumpled zone and yung G-code body natin, mini-minimize na yung force na mafe-feel sa loob ng passenger. Ayan. So, sa hood natin, ganda ng ano yun. Yung mga lines nila yun. So, parang macho-macho. So, going back dito naman tayo sa side. Sa side naman, 17 inches yung mags natin. 17 inches, two-tone siya. Alloy wheel with 5 stud. Kasi, pansinin nyo sa mga ibang competitor natin na 4 stud lang. NPV po kasi sila. So, ito, 5 stud. Compact SUV siya. For the brake naman natin, solid disc brake dito sa harap with ABS and vehicle stability assist para mag-anti-skid for sa ABS naman. Yun nga, anti-skid siya, tapos madali nyo pa rin ma-maneuver yung kotse while i-press nyo yung brake po kung magsa-sudden brake tayo para hindi mag-lock yung caliper. Tapos sa vehicle stability assist natin, yun naman sa mga curve line, anti-skid din siya para hindi naman tayo mag-oversteering or understeering sa mga curve lines. Tapos yan, yung mga port na yun, may mga may tinatawag tayong factory rust proofing, pero meron tayong ino-offer na mas magandang protection na ibang brand, which is yung Sabi rust proof natin. Pwede tayo mag full body or mag under rust proofing kasi may fender liner yan. Ayan, para hindi pumasok sa loob yung putik sa may engine bay natin. Tapos sa sides na rin sa design niya, ayan, may matte black siya, diretso ang ganda. Tapos maganda yung ground clearance ng Honda BR-V natin, nasa 208mm siya. So sobrang taas, para siyang Honda CR-V na rin sa taas. Ayan. Just in case na medyo kung adventurous tayo, gusto yung mag-light trail or mag-camping yan, magandang bagay din. So, isang advantage din yan sa mga sedans. Sa side mirror naman natin, manual lang to, wala siyang motor dito, yung mga power fold. Tapos, LED na rin yung signal light natin, may signal lamp. Tapos yung roof rails natin, silver. Ayan. So sa lahat ng mga kulay natin ng BR-V, silver lang din talaga yung pinaka roof rails natin. Tapos for the colors ng Honda BR-V-S, we have the taffeta white, meteor gray, metallic, tapos lunar silver metallic, and crystal black. Tapos sa key-fob naman natin ng Honda BR-V-S, sa S variant, mukha siyang smart entry, pero ang Honda BR-V-S natin is keyless pa lang siya. So, kailangan mo pang pindutin yung remote or yung key-fob para mag-unlock yung kotse. Unlike for the BR-V, V, and VX, smart entry naman siya. Within 1.5 meters, yung distance ng key-fob, pwede yung i-unlock. Hahawakan nyo lang yung pinaka-door handles. So, yan. For the door handles, body color siya. Yan, tapos matte black, malaki yung window dito and straight lang, unlike sa previous natin, para may mga curve siya. Then sa mga character lines siya, yan,
meron din siya. Hindi siya parang flat lang yung pinto. So may mga lines pa din siya for the aerodynamics naman. Tapos maganda rin dito sa Honda BR-V. So may side step, so may ganito, may protection siya. Just in case na sa mga bata, iiwasan na magkasgasan yung body kung dito tatapak sa plastic. So yan, may plastic tayo. Tapos dito naman sa may third row, meron din silang window. Pero syempre dito nabubuksan. So nabubuksan yung sa second row tsaka sa third row. Second row sa front lang. So dito naman shark fin antenna, LED yung headlights natin. Tapos combination siya parang naka-smoke taillight. Washer natin, third brake light, LED na rin. Tapos meron tayong defogger. Yan. Siyempre, difference naman niya from the DNVX, wala siyang tonneau cover. Sa S-variant natin, walang tonneau cover, pero optional, pwede naman tayong bumili. Tapos nandito na rin yung tool sa may side. And pagkuha ng sa spare tire naman, may spare tire na sa may ilalim ng kotse. Tapos, for compartment natin dito, kung nakatayo itong third row natin, nasa around 200 liters. Tapos for the second row, nasa around na naman siya, nasa around over 700 600 mga ganyan. Tapos ang maganda kasi sa Honda BR-V, very flexible yung compartment niya kasi pwede siyang upuan, pwede i-fold para maging compartment, pati yung sa second row. So sa second row, nasa 1,000 plus yung liters ng compartment. So kung may bibilin tayo ng mga appliances na kasya dito, mauwi niya na siya agad. So yan, pwede mo fold yan. Tapos sa third row, maganda rin kasi may mga cup holder na rin. Diyan yung cup holder sa phone holders. Tapos for the safety naman, kompleto pa rin, meron pa rin tayong seatbelts. Sa second row, wala naman tayo masyadong pag-uusapan kundi meron tayong dito sa may center natin console. Ayan, meron tayong 12 volts. So, pwedeng maging charger. Ayan. Tapos dito naman, yan, meron tayong sariling vent. Kasi ito support to actually for the third row. Ayan, kasi syempre, hindi na sila aabutin ng aircon ko ng second row vent. So yan, second row vent. Tapos may sarili din siyang evaporator. Then sa mga mahilig magsabit-sabit dyan ng magsabit ng mga polo. Meron tayong mga handlebars dito. Ayan. So tatlo yung grab bar natin. Ayan. Tapos dito sa may driver side wala. Tapos sa mga pocket naman, walang pocket dito, back pocket yung sa may driver side. May back pocket naman dito sa may passenger side. Cup holder or bottle holder meron din. Check. Tapos lalagyan na ng phone or barya, kung ano man pwede. Ayan. Tapos ayan. Sa speakers naman niya, 4 speakers siya. So, dalawa sa harap, dalawa din dito sa likod. Tapos meron siyang all power din hanggang sa likod yung windows natin. Tapos dito naman para yung access naman nung sa third row, ito one touch tumble lang siya. Yan. So napakadali, napakagaan. So ito yung sa third row. Yan o. Pwede mong i-fold parang naka-flat. So kailangan nila ng tonneau cover din sa likod para sobrang flat talaga siya. Tapos ito, nare-recline pa siya. Yan, nare-recline 60-40, pwede siya ma-fold. Tapos na ito sa may na-adjust din siya. Pwede yung i-adjust atras sa bante yun. So dito, makikita niya meron siya tinatawag na security system and immobilizer, anti-theft. So meron may microchip yung mismong key fob natin na hindi mag-start yung kotse basta-basta without using yung mismong remote natin or yung key fob.
just in case yung mga napapanood natin mga hot wires, ito kasi pwede naman siyang i-hot wire, pero pag in-start siya and then i-drive siya, mamamatay yung kotse. So hahanapin pa din niya yung susi talaga. So unlike without immobilizer, pwede siyang tuloy-tuloy once na ma-hot wire, tuloy-tuloy na yung kotse. So ito with immobilizer siya. Tapos maganda rin dito, meron din siya tinatawag na force alarm entry. So force alarm entry naman, yun naman yung may makita kayo every time na maglalak kayo ng kotse or yung mga Honda models nyo, Honda units nyo, na may parang nagbi-blink ng red dito. Indication yon ng force alarm entry natin na once na bubuksan natin yung kotse without using the key fob or yung mismong susi ng kotse or nitong BRV, mag-a-alarm siya. So ang pinaka-sounds niya yung busina ng kotse. So dito sa side naman, check natin sa may natin. So sa likod, all black lang siya. So walang itong silver na to. Silver lang yung handles. Pero itong garnish na to or yung accent na to, walang silver accent pagdating sa may rear sides natin. Sa natin, ayan. So itong sides na to, meron siyang silver dyan. Ano ba tawag siya? Silver or silver nga. Tapos ano lang natin ng konti. Ayan. Tapos dito naman nakikita niyo yung mga switches ng ito sa side mirror, sa adjustment, itong dalawa. Tapos central lock natin. Pag nakalimutan yung i-lock yung kotse or yung BRV while driving, ma-reach nyo yung 15 km per hour, automatically magla-lock yung kotse. So may auto door lock tayo na 15 within 15 km per hour. Ito lang siya. Tapos sa window natin, window lock. So kung may bata sa likod, may combination din siya. Ito may window lock na tayo. Meron din tayo tinatawag na child lock din sa may likod ng kotse. Itong BRV. So may one auto tayo, ito yung all power natin na window switches. So isang auto, ibig sabihin ito yung pag isang touch mo lang dyan, dire-diretso ng bababayan. So one up mo, nag-up siya. So kunwari, nagagamit siya, approaching kayo sa may counter ng parking or sa mga counter ng mga toll gate, ganyan. So habang nagdadrive kayo, isang pindot nyo lang dyan, mababa na yan. So hindi nyo na kailangan i-hold yung switch. So dito naman tayo, yan, yung ceiling natin is gray. Yan, gray lang siya. So isang difference niya from the VNVX na black lahat ng interior. Ito naman, yan, rear view natin. Ito, pipindutin yan pagka gusto nyo yung i-dim. Pag medyo maliwanag or naka-high beam na sa likod ninyo and nadidistract kayo, pindutin nyo lang itong part na to. Yan. So, ayaw mag-focus kamay ko. Yan. Pindutin nyo lang yan. So, nakikita nyo pa rin yung likod. Pero malilesen yung liwanag na magre-reflect dito. So, sa ibang kotse kasi, may tinatawag sila mga auto dim. So, sa mga higher models natin and top of the line variants, may mga auto dim siya. Map light, dome light, meron din doon. So, ano lang yan, yung halogen or yung orange bulb pa. Ayan. Dito naman, vanity mirror, meron siya, front. Ayan, front passenger and driver side. Sa dashboard natin, plastic siya. So, yan, ito. So, itong video na to is for, guidelines siya lang. Kung hinahanap nyo talaga si Honda BRV, prefer nyo talaga si Honda BRV, for guidelines nyo lang to, lalo na sa mga OFW natin, mga tropa dyan, seaman natin na tropa na hindi sila nakapag-decide and naghahanap sila dito sa YouTube ng pinoprospect nilang kotse. So para at least ma-compare nyo sa mga ibang competitor or ibang brands itong Honda BRV. So, isa ko lang ma-assure sa inyo dito kung kukunin nyo yung Honda BRV. Sa Honda BRV kasi, or all Honda natin, pagdating sa maintenance, syempre, hindi lang sa pagda-down or monthly nag-i-start yung transaction or yung pag-maintain ng kotse. Syempre, mini-maintain din natin yung
mismong engine niya. So, sa maintenance naman natin, 6 months tayo or every 10,000 whichever comes first. Pero meron tayong free first maintenance natin, first month or first checkup natin na 1 month or 1,000 whichever comes first. Sa warranty naman natin, meron tayong 3 years warranty or 100,000 kilometers whichever comes first. Tapos syempre may ino-offer kami na extended warranty nandito lang sa Ayala Group na ino-offer. So para for the peace of mind ninyo, wala kayong gagastusin just in case after 3 years warranty natin, kung may gagastusin kayo for the maintenance or repairs ng kotse, syempre normally meron yung sa bago, pag bago wala pa masyadong gagawin, pero once na tumatanda na yung kotse natin, nagkakaedad na yung kotse, nagkakaroon tayo ng mga for repairs. So yan, all plastic. Yan, plastic. Tapos may silver pa din siya. Tapos urethane yung materials naman, hindi siya leather, yung sa may steering wheels natin. For the VX and bilang yung leather seats. Tapos kung yun nga, prefer mo naman ang leather yung interior, good sa inyo yung BRV V and VX. So yan yung busina. Tapos audio controls. Yan, audio controls natin. Zoom ko lang konti. Ayan. So, audio controls, Bluetooth hands-free pag sasagutin niyo yung phone. And dito yung pinaka-clusters natin. All ano lang siya. So, may TFT lang tayo sa gitna. Vehicle stability assist, switch natin nandiyan. Pag-open ng sa gas natin, and yung sa hood, yan, nandiyan siya. So, yun ang maganda. Kunwari yan, kung makapapakay dyan. Di ba sa magagasgasan yung body nyo kasi meron ng ganitong parang side step garnish si Honda BRV. For the safety yan, may SRS or airbags tayo, passenger side and driver side ng Honda BRV. Sa touchscreen naman natin yan, yung pinaka garnish niya or yung housing niya is piano black. Tapos nasa 7 inches. Not sure kung 7 inches or 8. Medyo nakakalito. Ang dami kasi mga touchscreen. Pero check ka na lang dito. Yung touchscreen natin, meron siyang for AM, FM, tapos Bluetooth. Kung mag-i-Spotify kayo, pwede tang wireless. Pero pag gusto nyo naman, yung Apple CarPlay or Auto Android, kikable naman tayo. Dapat original yung yung cable nyo. Yan. Tapos for Honda, for Apple naman users, kailangan naka-open si Siri para magamit. Tapos dito naman yan, so naka-push start na siya, kahit entry level. Tapos nandito naman yung sa mga aircon natin. Sa aircon, nadagdag lang ito, may max cool siya. Yung max cool natin, kasi para at least, for example, masyadong mainit yung cabin, pindutin nyo lang to, nakatodo lahat. Tapos ngayon, pag na-reach nyo na yung gusto nyo or desired temperature nyo, pwede nyo na siyang i-off. Tapos kung medyo mahaba pa yung time ninyo at sobrang init sa labas, at nakapark kayo sa labas ng parking area, tulad nyan, gusto nyo nang umalis at gusto nyo mapalamig kahit paano yung kotse, yung mismong susi natin, pwede nyo i-start yung kotse para mag-on lang yung engine and yung sa aircon para mapababa yung temperature sa loob. So, tinatawag namin yan remote engine start. Tapos may power outlet tayo, USB, parang gusto nyong may sounds, MP3, download lang. So, yan. Lalagyan na ng barya, ayan. Galing, no? Tapos, cup holder. Yan. Tapos dito, urethane din yung pinaka shift knob natin. So, park mode, reverse, meron tayong camera for the reverse, neutral, drive, S, and L. So, ito ginagamit tong S and L. Tapos kung gusto mong mas, so, yung D, kung gusto nyo matipid lang or normal drive mode lang. S, kung gusto nyo medyo mas progressive or malakas yung hatak ng kotse, S mode. L, sa mga akyatan, kung medyo nabibitin kayo, lalo na pag puno ng kotse,
pwede yan. Pero normally, yung mga client, hindi lang naman nakakakit naman na ito ng Baguio or Antipolo. O naman medyo mataas na lugar na pupuntahan nyo. S-mode, maganda to sa mga overtakings. Gusto nyo medyo matulin yung takbo nyo. S-mode sa mga downhills para may engine brake. S-mode naman kayo. Handbrake natin yan, manual lang. May armrest tayo. Tapos, meron din tayong airbags dito sa side naman ng upuan. Ayan. Glove box. Hindi pa naka-entry dumper. Napakalaki para for the storage. Lalagyan na ng mga documents natin or other things na pwede natin may lagay sa may. So yan, yung side. Ito, para may armrest ka din sa gilid habang nag-drive. Pero syempre, isang natin, dapat pag na magdadrive kayo, dalawang kamay yung nasa steering wheel. So ito, na-adjust din yung steering wheel natin. Na-adjust yung steering wheel natin up and down. So, natitilt lang siya pero hindi pa telescopic. So, telescopic which means nakahatak na uusog natin. So, dito naman, sa side naman ng driver side, may pump type yan. Para kung gusto nyo naman na iangat yung height ng kotse. Height ng upuan. So, yan. So, ito yung interior ng or front view ng Honda BR-V 1.5S. Yan. So, pogi na rin. Pasok sa mga nag-i-start pa lang magkaroon ng family. Actually, hindi lang siya pang tatay ha. Baka mamaya inisip niyo pang tatay, pang tito. Hindi. Maganda yung BR-V ha. Macho yung BR-V. Pwede pa rin sa mga binata. Ayan. Kasi SUV na syempre. Iba pag SUV, iba yung MPV. Ayan.